Ito ay isang mahalagang paksa para sa atin sapagkat palagay ko kahit tayo ay mga Kristiyano, ang palagay ko kahit sinasabi nating we are mature Christians, ay mayroon pa rin tayong nararanasan ng ganito. Ano ba ang tinutukoy ko na nararanasan ng ganito? Conflicts. Sa buhay ng mag-asawa, ay mayroong conflict. Kung wala kayong conflict, baka nasa langit na kayo. Kaya't kung hanggang narito kayo sa lupa, ay mayroong conflict. Sa larangan ng membership ng church, brothers and sisters, ay may conflict. Sa trabaho, ay may conflict. Kung kayo ay mga estudyante sa paaralan, ay may conflict marahil sa inyong guro. At kung kayo estudyante, o kaya sa inyong fellow classmates na meron kayong conflict. Kung kayo ay nagtatrabaho, ay palagay ko'y meron din kayong nararanasang conflict. Conflict sa inyong boss, o sa inyong immediate supervisor, o kaya conflict sa kapwa nyo mga katrabaho. Kung kayo ay laging nasa lansangan at mayroong sasakyan na minamaneho, palagi ko, kakaroon din kayo ng conflict sa mga traffic enforcers dahil sa mga traffic violations. O kaya sa feeling mo na wala namang dapat na issuean ka ng citation ticket pero pinipilit ng traffic enforcer na meron kang nagawa. Kaya kahit saan tayo bumaling, habang tayo ay nasa lupang ito, ay may conflict. Ang aking layunin at paksa sa hapong ito is how to manage conflicts, pero mayroong napaka-importanting emphasis paano natin haharapin at maayos ang mga di pagkakaunawaan o banggaan sa paraan na tinuturo sa atin ng Diyos. At ang ibig kong sabihin ay tignan natin kung ano ang sinasabi ng Bible when it comes to managing conflicts. Hear the word of the Lord from Ephesians chapter 4, verses 1 to 7. I, therefore a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Let's pray. We thank you, Father, for giving us your grace. Thank you for saving us. But we also acknowledge that we still commit sin. And so we are saved and yet we commit sin. And one of the sins that we commit is conflicts with our loved ones. Having conflicts with our brethren, or with one another, or with fellow men. And there are times that when we experience or encounter conflict, we could not control our emotions,
even the words that would come out from our mouth. We pray that as we study this topic, may you give us an understanding mind with humility. And when we see the things that we need to be corrected, may we say, Amen, Lord. Speak to us, teach us, and open our eyes that we may see the things that needs to be corrected in our lives. As we confess that your word has the preeminence in my mind, in our hearts, speak to us. And may your name be glorified not only in ourselves but also in this church. That as we live on a day-to-day basis, may you be glorified not only in our minds, in our actions, in our words, individually, but also corporately. And this is our prayer, Father, in Christ's name. Amen. Kadalasan, when the word conflict is being proclaimed or being heard in our midst, ayaw na natin itong pag-usapan. Do we really see, o talaga bang nakikita natin na kapag merong conflict, ano ba ang conflict? Kapag merong banggaan, kapag merong di pagkakaunawaan, kapag merong mga bagay na parang hindi sang-ayon sa iyo na paniniwala, agad-agad ba na sinasabi mong mali ito at dapat itong talikuran o dapat na wag na nating pag-usapan o wag na natin itong lalong ungkatin pa? Sa madalit salita ay kapag merong conflict, ganito bang gagawin natin? Shh, tahimik na tayo. Wag na natin pag-usapan yan. Or, kung merong conflict, as members of a local church, do we need to participate sa conflict or at times even to initiate sa mga nangyayaring conflict sa atin? Kaya napakalawak ng temang conflict. Sabi ko nga kanina, pwedeng ito sa mag-asawa, pwede ito sa pamilya, pwede ito sa church, pwede ito between brothers and sisters, sisters and sisters, or sa kapatiran sa iglesia. From the very start, I would say na hindi dapat na ang church ay umiwas sa conflict. Para sa akin, ay wag nating ilagay sa ating isipan na kung bakit kinakailangan nating umiwas sapagkat ayaw ng Diyos ng may conflict. But let's face it, habang tayo ay nasa mundong ito, kahit na tayo ay palagay kong laging nagpe-prayer and fasting, ay magkakaroon tayo ng conflict sa ibang mga tao o kaya ay sa ibang mga kapatid natin sa Panginoon. In fact, marami tayo makikitang mga conflicts sa banal na kasulatan. At ang halimbawa na lamang ng aasahan nating conflict ay yung sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 18 when it comes to church discipline. At ang purpose ng Matthew 18 verses 15 to 18, like when you confront o lapitan mo on a one-to-one basis, kayo munang dalawa, at kung ayaw makinig, napansin ba ninyo kung ayaw makinig, ang next step ay tatawag tayo ng 2 o 3 at isasama natin sa issue ng ating sinimulan sa isa't isa. Meron na kagad na conflict. Ayaw makinig sa iyo. At ang next step ay kumuha ka ng 2 o 3. Ang purpose talaga nito sa Matthew chapter 18, it is a process of restoring a brother na
nagkakasala or a sister na nagkakasala. And as we initiate itong tinatawag nating course of action na gusto nating ma-restore at wag nang lumaki ang kasalanan, at times, it would result in conflict. Kaya, kapag hindi pa rin nakikinig doon sa 2 o 3 kinuha, and then, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Tell it to the church. And now, kapag ito ay naging public knowledge sa local church, at ayaw pa rin makinig, at ano ang turo? At dito papasok ang excommunication, ang pagtanggal sa kanyang pagiging kaalib sa lokal na iglesia. My point here is that there are times that we Christians must initiate conflict, or rather, must initiate na magkaroon ng resolution. Yung hindi lamang yung pipikit tayo at palalampasin natin. Tawagin man natin itong conflicts, confrontation. May mga pagkakataong kinakailangan natin na gawin ito. Christians must at times convict. At ito ang sinabi sa June 15. Ang totoo na pag nakita natin sa June 15, nandito yung ipaglaban natin ang ating pananampalataya, na hindi tayo dapat na nananahimik. There are times, sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, na you as a young pastor, ang isang bagay ay meron kang dapat i-rebuke sa church dahil nagkakamali ang kanyang kaparaanan. Now, ang isang magaang, when it comes to conflict, ay to admonish your brother. Sa Galatians, makita rin natin na mayroong tayong pag-resist sa mga nagpipilit na idagdag ang law sa mga naligtas na mga Kristiyano, na ibinabalik muli ang Mosaic, I would say, Mosaic, ceremonial, and judicial law sa mga Kristiyano na biniyayaan na ng Diyos ng kaligtasan. Si Paul ay nagsabi kay Timothy na binigyan niya si Timothy ng solemn charge. Isang maseryosong utos, at itong maseryosong utos na ito ay huwag palampasin ang mga brethren o mga Christians na namumuhay ng unti-unting tumatalikod at nakakaligtaan ang kanilang pagiging mga anak ng Diyos. Babalikan ko yung Jude. At dito sa panimulain ng Jude ay nandoon yung sinabi ni Jude to contend earnestly with people for the sake of the faith. Ngayon, to contend earnestly ay masasabi natin it is a confrontational na pangyayari. At dito sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 7, dahil sa ating pinag-uusapan dito, paano natin haharapin ang conflict sa kaparaanan ng Diyos. At dito sa Ephesians chapter 4 verses 1 ay meron tayong makikitang 4 steps. Sa verse 2, humility, gentleness, patience, and bearing with one another in love. Itong apat na ito ang makikita natin na mahalagang bagay on how to resolve conflicts biblically. Pero umpisa natin sa communication. Siyempre, kapag may conflict, ang dapat ay magkaroon ng pag-uusap. Diba? At pag sinabi nating pag-uusap, ay laging tinuturuan tayo ng Bible na
ang sinasabi natin ay nanggagaling sa ating puso. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang mga sinasabi natin, tapos meron tayong parang detour dito at nakaharang sa ating puso. Ang point ko rito is the connection between what we say, kung ano yung sinasabi natin, nanggagaling yun sa puso. Yan ang punto ko dito. At si Jesus ay merong sinabing mga hypocrites ng kanyang earthly ministry. Matandaan ninyo yung sinabi niya sa Matthew chapter 15, "These people honor me with their lips." Itong mga taong ito makadiyos. Pero ang puso nila ay malayo. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin dito ay napaka-importante ng koneksyon ng salita sa puso. At para magkaroon ng epektibong resolusyon sa conflict, ay simulaan nating tignan ang mga bagay na dapat na makita sa atin. Number 1, para magkaroon ng epektibong solusyon sa conflict, ay yung sinabi ni Apostle Paul, unang-una doon sa Ephesians, chapter 4, verses 1 to 7, with all humility. Kaya simulan natin sa pagre-resolba ng conflict. Of course, sino ba naman ang may ayaw na magkaroon ng resolution at maresolba ang away o ang di pagkakaintindihan? Of course, gusto natin lahat ito. But the first thing that we need to see is the importance of pagpapakumbaba. Humility. May tampuhan ba kayo? May away kayo? Anong ginagawa ng asawa niyo sa inyo? Silent treatment? At walang kibuan? Ilang linggo na ba yan? O sa church, kahit sabihin mong, brother, sister, hi! Pero alam mo talaga na ang damdamin mo ay iba. Nakita niyo yung point ko? Sabihin mo, hi brother, pero sa loob mo, Satanas. Iba yung sinasabi mo, iba yung laman ng puso mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya, okay, gusto nating ma-resolve ang conflict. Ayaw nating maging plastic tayo sa isa't isa. Gusto natin totoong Christian resolution. Mga anak ng Diyos. Number 1 is humility. Ano ba ang kabaligtaran ng humility? Ano ba ang kabaligtaran ng pagpapakumbabang loob? Tama ba yun? Pagbababang loob. What is the opposite of humility? It starts with letter P. Pride. Humility, pride. Katunayan, huwag nating maliitin ang pride. Masasabi ko that pride is the one sin above all others. Pride hinders our ability to resolve conflicts with others. Kaya nga number 1 yung humility. Para magkaroon tayo ng effective resolution ng conflict. Pero simulan muna natin yung opposite ng humility. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 13 verse 10, pride only breeds quarrels. Talagang kapag hindi na-deal ang pride, walang katapusan ng away. Paano nyo malalamang may pride ka? Paano natin malalaman? Sige nga, magkaroon tayo ng checklist. Sabi ko, pride is the opposite of humility. Ito ang pride. Ayaw mong tanggaping mali ka. Lagi kang depensa ng depensa. Alam niyo, lagi ka nakaganon. Ching, ching, ching. Nakadepensa ka lagi. Hindi lang yan.
you blame shift. Nakadepensa ka na, tapos ibinabato mo pa yung pagsisisi sa kabila. You justify your anger. May justification ka sa lahat ng ginagawa mo. At kapag ka ikaw ay ina-address, ang tugon mo ay, ayaw mo makinig sa issue na pinag-uusapan. You become impatient. Ayaw mong makorek ka. Yung tinatawag ng oversensitivity to correction. At napakahirap mong ma-please. Nakakabulag ito. Ang pride ay nakakabulag sa buhay ng isang Kristiyano. It leads us, or it causes us to hate reproof. It encourages us to hide our sin. Tinatago natin ang ating kasalanan. Yung sabi ko, gina-justify natin lahat ng ating ginagawa. And when you justify, you excuse your sin. And because of this, you will stay away from repenting of your sin. Hindi ka magsisisi. Nakakabulag ang pride at nakakalinlang ang pride dahil ikaw ay pinaniniwalaan ng pride na ikaw ay spiritual na tao. When in fact, meron kang deadly cancer cell na unti-unting lumalaki at kumakalat sa iyong buhay. At kapag ikaw ay kinokompronta sa iyong kasalanan, ito ang pride. Masasabihin niya, maliit lang ang kasalanan ko. Mas malaki kayo. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Richard Baxter sa kanyang Practical Works. At ito ang kanyang sinabi. I think I'm gonna read it verbatim sa English. I'll quote. Pride is a deep-rooted and self-preserving sin, and therefore is harder to be killed and rooted up than other sins. It hinders the discovery of itself. It will not allow the sinner to see his pride when he is reproved. Neither will it allow him to confess it if he sees it, nor to loathe himself and forsake it. Even when he recognizes all of the evidences of pride in others, he will not see it in himself. When he feels himself despising reproof and knows that this is a sign of pride in others, yet he will not know it in himself. If you would go about to cure him of this or any other fault, you shall feel that you are handling a wasp or an adder, makamandag na ahas, and when he is spitting the venom of pride against the reprover, he does not perceive that he is proud. This venom is a part of his nature and therefore is not felt as harmful or poisonous. End of quote. Nakakatakot, di ba?
And how to address and resolve conflicts ay dapat tayo rin ay mapalalahanan na hindi naman lahat ng conflict ay pare-pareho. Ano bang mga conflicts ang makikita natin na mga nasa Bible? Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na tamang diagnostic test, kung matatawag ko, ang bawat conflict. Halimbawa, kung kayo ay merong regular na clinician, na doktor, na regularly kayo ay nagpapa-check up, mas maganda na talagang ang inyong clinician ay talagang matagal nyo ng doktor para alam na ang history ninyo. Meron na siyang record ng inyong history. Paano kung paiba-iba kayo ng doktor? Paano kung nagkamali siya ng diagnosis sa inyo? Hindi ba madali nating sabihin na kapag ang doktor ay nagkamali sa pag-diagnose ng inyong sakit at siya ay magpe-prescribe sa inyo ng gamot at mali ito, ay lalong mapapalaki ang problema ng inyong kalusugan. Pwede nating sabihin ganun sa larangan ng medisina. At ganun din pagdating sa atin na makita natin na ang mga conflicts ay iba't iba. Sa Bible ay meron tayo makikita na conflicts between godly men. Halimbawa, nagkaroon ng conflict si Pablo at si Bernabe, Paul and Barnabas. Ang sabi sa Acts chapter 15, that there was a sharp disagreement between these two godly men. Ang tanong ay, ito bang kanilang conflicts na ito, itong kanilang sharp disagreement ay dahil sa kasalanan? Meron pang dalawang Christian ladies sa Bible na sinabi ni Apostle Paul na pagkasunduin nyo ang dalawang ito, si Euodia at saka si Syntyche. Sa Philippians chapter 4, na ang parehong babaeng ito ay may magandang patotoo. Pero may conflict. Si Paul at si Barnabas ay parehong misyonero, pero may conflict. Pero, hindi nangangahulugang may conflict, ito ay kasalanan. Dahil ang conflict ni Paul at saka ni Barnabas is a conflict in preference. Yung kanila lamang focus na kung sino ang dapat na unahin at ano ang dapat na gawin sa kanilang missionary work. Or, maaaring masabi natin, this is a conflict patungkol sa ministry or sa approach sa ministry. Pero may conflict na patungkol sa kasalanan. Ang tulad ng sinasabi kong patungkol sa kasalanan, human conflict ng kasalanan, pinatay ni Cain si Abel. That's a kasalanang murder. Ano pa ang conflict? Si Abraham at si Lot, wala namang problema ang magtiyuhin na ito. Pero ang nag-aaway ay sino? Mga tauhan. Kaya dahil dito, maghiwalay na tayo. Lumalaki na kasi. Si David at si Saul, si David ay umalis. Dahil gustong patayin ni Saul, si David. Si Pablo at si Pedro, tandaan ba ninyo yun? Nung nirebuke ni Paul si Peter? Sa Galatians? Of course, meron talagang conflict na church issue si Diotrephes at si Apostle John. Ito ay conflict ng talagang maliwanag na kasalanan. Pero, sabi ko kanina, na mayroong conflict na dahil lamang sa different views. Pero, not necessarily committing sin. Alam niyo, ibig ko sabihin, ito yung mga Kristiyano na nagsasabing, okay, can we agree to disagree as brothers?
Kanina lamang sa aking Sunday school, sinasabi ko yung different positions ng covenant theology ng mga Fado Baptist tsaka ng Reformed Baptist, and even sa Reformed Baptist ay meron pang naghihiwalay na covenant theology. Pero ang isang nakikita kong napakagandang spirit ay kahit na iba ang kanilang theological position sa covenant theology, ang tamang puso ay tayo ay magkakapatid. We're talking about theological position ng covenant theology na sa paniniwala ng nanglalito, it would even improve our Christian life and the way we worship God. Pero that doesn't mean na tayo ay mag-away. Kaya nga nung natatandaan ko yung isang pastor ng Shalom Church sa Singapore, sabi niya, ayaw, dito sa church na ito, kung maaari, ayaw naming tawaging debate. Kasi parang negative ang dating. Sabi ko, and then how would you call two seemingly opposing theology? Discussion. Mayroon tayong discussion but not debate. Because there may be conflicts in matters of righteousness over which Christians disagree. But, pareho pa rin Kristiyano. Pareho pa rin anak ng Diyos. Pareho pa rin aakyat sa langit. At ito ang sinasabi ni Apostle Paul na bantayan natin ang ating puso. Humility, on the other hand, causes people to realize that because of the effects of sin on the human mind, we don't know everything. Alam niyo tayo mga Kristiyano, ay huwag na nating sabihin sins of the past. Kadalasan sinasabi natin, epekto pa rin kami ng kasalanan ng nakaraan. Hindi. Pinatawad na tayo sa kasalanan natin, lahat. Past, present, and future. Right? So, ano yung bumubuhay sa atin? Remaining sin. Na as long as we are still in this world, meron pa tayong mga dapat na i-chop-chop na mga dati nating ginagawa. The mortification of the flesh. Dapat na tayo ay tumakbong papalayo sa mga hatak ng pita ng laman at tayo ay lumapit at matyaga with perseverance na tayo ay tumakbo patungo kay Kristo. Ang ibig kong sabihin, kung meron tayong humility, hindi natin alam lahat. Hindi tayo laging tama lahat. Hindi tayo nakakakita ng masasabi natin, ganito kalawak ang aking pananaw. Meaning, kung meron tayong humility, meron tayong pag-amin, that there will be times that maaari tayong magkaroon ng misjudgment. Karoon tayo ng pagkakamali sa ating perception. Karoon tayo ng miscommunication, mali ng bitaw ng salita, mali ng tanong. Bakit ganito? Kasi, hindi naman nagbigay ang Diyos ng lahat ng kanyang talino at galing sa isang tao. Hinati-hati ito ng Diyos. Ito ang kahalagahan ng body of Christ. Ang katawan ni Kristo ay maraming bahagi. At ang bawat bahagi ay kinakailangan magsama-sama para magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Kaya, ang isang taong may mababang puso ay may pagtanggap na mayroong ibang kapatid na biniyayaan ng gift ng Diyos na wala sa akin. And I would appreciate yung gift na binigay ng Diyos sa iba na wala sa akin upang kapag kami nagsama-sama ay naroon ang pagkakais at pagtutulungan. The Valley of Visions, I would say na kung kaya nyo, at meron kayong makita ng libro nito, buy it. Ito ay panalangin ng mga Puritans.
At kapag binabasa ko ito, in fact, yan ay nasa aking harapan ng aking study table. Minsan, pag binabasa ko ang kanilang mga prayer life, tinatanong ko sa sarili ko, Christians ba ito? Parang unbeliever. Ganito manalangin ang taong may mababang puso. Hindi niya sinasabing, ang galing ko, Panginoon. Naintindihan ko na ang iyong kalooban. Marami na akong alam sa doktrina. Kundi, ako'y isang makasalanan. In fact, ang mga prayers ng Puritan, they would say that they are great sinners, capable of not only doing wrong, but capable of doing worst sins. And these are prayers ng mga taong mahal nila ang Diyos. And that's because meron pa rin tayong remaining sin. Pagka hindi natin ito nakikita at pinabayaan natin at hindi natin binantayan, hindi natin alam, unti-unti ay napapalayo na tayo sa kalooban ng Diyos. Ang mababang pusong tao, gusto niya na siya ay napapayuhan. Gusto niyang siya ay nako-correct. Hindi yung lumalapot ang dugo kapag kino-correct. At hindi siya maramot. Gusto rin niyang makatulong sa iba. Because they understand what is the meaning of respect. Alam niyo yung love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pagkatapos, love yourself ba? No, love your neighbor as you love yourself. Because of that, nakita nila ang kahalagahan ng pagbibigay ng respeto sa iyong kapwa. Kung kaya't, hindi nila ibabagsak, lalaitin, wawasakin ang kanilang kapwa. Kahit na nakikita nilang kinakailangan ito ng correction, but humble people would choose to see it through the eyes or to the lens of love and grace. Alam niyo bakit? Kung maunawaan lang natin kung papaano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit ipagkakait mo yan sa ibang tao, lalo na kung ito ay kapatid mo sa Panginoon, at sasabihin mong, hindi ko patatawarin yan hanggang sa ako'y nabubuhay sa mundong ito. Alam mo, sagot ng Panginoong Hesus, hindi ka rin patatawarin sa kasalanan mo kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo. Sabi ko, you read the Puritan prayers, ang kitang-kita dito ay they amplify their sins before God. Kaya nga sabi ko, pag binabasa ko ang Valley of Visions, parang ako yung nagbabasa ng mga panalangin ng mga unbelievers. And yet, ito ang mga Puritans. Kabaligtaran ng mga mayayabang. Ang mga mayayabang, ang laging mali ay yung nasa labas nila. Tapos yung mali nila, maliit lang. Gentleness is the second thing that we need to have para magkaroon tayo ng magandang resolution o para ma-resolve ang conflict. Walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Ephesians 4, with gentleness. Napaka-importante nito.
Sa isang nagko-correct sa mali, ano sinabi ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 1, Brethren, even if anyone caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Each one looking to yourself so that you too will not be tempted. Kung meron tayong Christian brother or Christian sister na nahulog sa kasalanan, we are told to restore him or to restore her in the spirit of gentleness. Kapag sinabi natin spirit of gentleness, alam niyo ba yung holier than thou attitude? Banal ako, makasalanan ka. Compromise ka. Ako hindi. Hindi spirit of gentleness yun. Tama ba ako? Alam niyo kung bakit? Lahat tayo ay pawang mga mahihinang Kristiyano. Sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo nagpapatuloy. Maaring, ngayon, ikaw ang ginagamit ng Panginoon magbigay ng payo at mag-restore ng isang nahulog sa kasalanan, hindi mo masabing bukas, ikaw ang hulog at ikaw ang nire-restore. Ilan sa mga kilalang mga men of God na in-expose ng Panginoon ang kanilang pagiging mga makasalanan. At ngayon sila ang nasa proseso ng pag-restore. Ilan kaya ang kanilang binigyan ng counsel at ng payo na maipanumbalik sila? Kung bakit kinakailangan ito na matutunan natin, ay sapagkat kung tayo ay nakapagpapatuloy sa pamumuhay na masasabi natin na katanggap-tanggap sa Diyos, it's because of God's grace. Kaya wag mangibabaw sa atin ang yabang. At ano uli ang opposite ng gentleness? Ang gentleness ay maamo. Ano ang opposite ng gentleness? Magagalitin. Kaya, huwag tayong laging magsabi ng meron namang righteous anger. Oh yes, meron tayong nakitang righteous anger. Itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman tayo si Jesus. Meron ding galit na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag nating hayaan na bumaba ang sikat ng araw na nandun pa rin ang galit sa atin. Meron pa ba sa inyo hanggang ngayon ay nandun ang galit? Gaano nakatagal itong ilang araw na ba ang lumubog at hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang iyong dugo dahil sa kapwa na yan? Alam nyo, ang sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians 4 verse 26, be angry. In fact, ang usage nito is an imperative sa Griego. Be angry, pagkatapos, and yet, do not sin. Pwede ba yun? Magalit ka at huwag kang magkasala. O yung pinakita ng Panginoong Yesus na pinagtataob yung mga mesa doon sa templo. Be angry and yet do not sin. Tapos sinabi ni Paul sa Ephesians 4:26, but do not let the sun go down on your anger. Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Kaya ito importante sa pag-resolve ng conflict. Dito pa lamang tayo sa communication natin. Sa communication natin, may kababaang loob, may gentleness.
At may mga pagkakataon na marahil pati tayong nagre-restore ay maapektuhan ng galit. Tandaan natin, be humble and be gentle. Kuminsan, tayo ang may nais na maayos ang problema, biglang tayo ang nagagalit. Tayo na apektuhan ng problema. And so we need to be prepared pag tayo na pinoprovoke. May mga taong ganyan. Nire-restore natin, gusto nating magkaayos, binabalik niya lahat sa iyo, at ikaw ang na-provoke, hala, ikaw ang nagalit. Tapos ang usapan, nawala yung iyong layunin na magkaroon ng pagkakasundo sana ng isa't isa. Alam niyo yun, yung pikon? Huwag kang pikon. Paano tayo wag magiging pikon? May sinabi si Apostle Paul na lumago tayo sa virtue na ito. 1 Corinthians chapter 13. Ang 1 Corinthians chapter 13 is the chapter of love. Ang sabi ni Apostle Paul, love does not insist on its own way. Love is not irritable. Love is not resentful. Kung ito ang laman ng ating puso. At kung minsan, sa kasagsagan ng gusto mong mag-reconcile kayo, na-provoke ka na naman ng other party, para tayo ay bantay sa provocation na ito, ang pinaka-best way para maging maamo tayo ay bukod sa nananaig sa atin at nag-uumapaw ang pag-ibig, ay matuto tayong manalangin sa halip na sumagot agad. Alam niyo yung sinasabi ko na kuminsan ay mas mabilis tayong magsalita ng palaban sa halip na dapat mas mabilis tayong manalangin muna at mag-isip before we open our mouth. And sometimes ay mas wise na ito ang ating gawin. Anong sinabi sa Proverbs chapter 15? Verse 28, the heart of the righteous ponders how to answer. The heart of the righteous ponders how to answer. Ito isang bagay na maaaring hindi natin napapansin ng kahulugan ng gentleness. Ang gentleness ay hindi lamang sa iyong sinasabi. Ang gentleness o pagiging maamo ay hindi lamang sa iyong nasa isipan. Alam niyo, ang gentleness ay kasama rito yung iyong muka. Alam niyo, ano yung ibig sabihin? Ang gentleness ay kasama dito yung body language. Okay. So napakita mo na ikaw ay maamo, nag-aaway kayo, nakakasarap, napoprovoke kayo. Ang layunin mo ay ma-restore kayo, na-provoke ka na naman ng other party, pile up, at umiinit ka at kumukulo ka, at sinasabi mo, Panginoon, pigilan mo ako. Nakita niyo yung point ko? Pinigilan, pero ano yung body language ko? Gentleness is knowing how to command not only your thoughts, not only your words, pero body language kasama dito. Yung umiinit uli ang usapan at pagkatapos ay sinabi mong, umiinit lamang tayo, mag-aaway lang tayo, sabay pagtalikod mo, boom! Body language.
What's my point here? Communication involves more than just words. Kasama dito ang tono ng boses mo. Oo, pinapatawad na kita. Hindi bagay. Di ba? Yung, nakalabas pa yung ngipin mo. Para kang, Kaminsan, merong mga non-verbal communication na, alam niyo yan, non-verbal communication sa usapan. Yung walang usapan, wala ka sinabi. Bilang mo yung pintuan. If we're going to learn how to resolve conflicts sa ating communication, dapat matutunan natin yung tatlo. Ano yung tatlo? Yung isipan, yung salita, at pati ang body language. Alam naman natin, kapag sobrang-sobra na ang galit natin, yung intense emotion, anong susunod niyan? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung nagpapakulo ka ng tubig sa iyong whistling kettle, pag na-reach na yung boiling point, anong susunod nun? Whee! Oh, yun na yun. Kapag hindi mo na mapigilan yung galit mo, anong susunod? Ang dali mo na magkasala. Ang kasalanan, tuloy-tuloy na ito. So, gentleness means choosing our words carefully. Lalo na, kung nakita natin, para bang yung steam, paakyat na ng paakyat na paakyat. Kanina binanggit ko yung the heart of the righteous ponders how to answer. Ngayon naman sa Proverbs 10, verse 19, when there are many words, transgression is unavoidable. But he who restrains his lips is wise. Tama ba ako? Pag ganito ka na, tak, 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 bilangin mo na yung mali. Lahat lalabas kasi hindi mo na mapigilan eh. When there are many words, ikaw ba yung nasa bahay naglilinis, nagbawas, tak, 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 di ba? Ando na nga yung kaaway mo sa likod, sige, salita ka pa rin, salita. Ano nangyayari? Lumalabas na yung kasalanan, yung sama ng loob. Magre-react pa yung nasa likuran mo. Ano? How can you resolve conflicts kung gano'n? Kaya ano sinabi ni James? Let every man be swift to hear. Ano yung susunod? Slow to speak. Slow to anger. Alam nyo, ang opposite ng anger, or ang opposite ng gentleness, bitterness, di ba? Kung merong isang taong dapat na maging bitter, alam niyo sino sa Old Testament? Si Joseph. Pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, binenta siya. At doon, naging katulong siya. Paborito siya ng kanyang tatay. Pagdating sa Egypt, siya ay naging katulong ni Potiphar. Ninasahan siya ng asawa ni Potiphar, naging bilanggo. Hindi siya, tumakbo siya at hindi siya gumawa ng kasalanan. At ang nangyari ay siya'y nabilanggo. At ngayon, siya'y nasa kanang kamay na ng Paraon. Nakita niya ang kanyang mga kapatid, hirap na hirap at gutom na gutom. Pero anong sinabi ni Joseph? Plinano niyong masama ito sa akin, pero ito ay plinano ng Diyos.
para sa ikabubuti natin. Nakita niyo yung pagiging mababang puso, pagiging maamo, nagiging mapagpatawad. Ganito ang pusong mapagpatawad. Forgiveness focuses not on the offender's sin, but on how God, in His wisdom, in God's goodness, may be using the offense for God's glory. Patience is the third one. Patience is the ability to accept a difficult situation from the Lord without accusing God of wrongdoing or giving God a deadline to remove it. Ito yung biro-biro natin na, Lord, ako'y nagtitiwala sa iyo, natatanggalin mo itong problema ko, pero ngayon mo na tanggalin. Diba? Ikaw pa nagdikta. Ngayon mo na tanggalin. Anong kabaliktaran ng patience? Impatience. At sa James chapter 5, starting sa verse 7 and following, ito ang sinabi, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job, and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. Nabanggit dito si Job. At sinasabi dito na siya ay isang taong nagmamahal sa Diyos, who feared God. At ang ganda ng kanyang sinabi ng unang bagsak ng kanyang problema, naked I come from my mother's womb, and naked shall I return there. And the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Through all this, ang sabi sa Job 1, through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Kaya lang, nung humaba yung kanyang pagsubok, then he started questioning God. Love is patient. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13. Love is patient. Alam niyo ba yung isa sa one of the best test, ang isa sa magandang pagsusuri ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating pag-ibig sa kapwa ay kung tayo ay marunong maghintay at magpigil sa sarili. Why? Because relationships take effort. Impatient people, ngayon na. Diba? Yan ang impatient people. Bukas na. But patient people are committed to handling relationships and the difficult people in them God's way. Ito yung I'm willing to walk with you 5 kilometro pa, 10 kilometro pa.
Hinahawak-hawakan mo yung kamay, bitaw siya ng bitaw. Sige, sabay pa rin ako sa'yo. Basta lumakad tayo ng diretso, hawak mo kamay, bumibitaw, kahit 10 kilometro pa, sige. Patient people, patient Christians are willing to walk the extra kilometer. They are willing to persevere. Kahit ang conflict ay parang sa ngayon ay imposibleng ma-resolve. Alam niyo kung bakit? Because there are relationships na napakahirap ma-resolve. And it takes patience para ito ay magkaroon ng magandang bunga. Ang kabaligtaran ng patience, sabi ko, is impatience. Ito yung nagbibigay ng demand, nagbibigay ng deadline. Kapag di ka nagbago, ano kaya kung ganun din ang sabihin sa atin ng Diyos? Kapag di ka nagbago. Naisip ba natin yun? Tayo na napakadaling madapa. At pagkatapos tayo humihingi ng forgiveness sa Panginoon, paano kung nagsalita mula tinig sa langit, 10 taon ka ng ganyan, pag di ka nagbago? Pero tayo, napakaikli ng PC natin on how to deal and resolve conflicts. At kuminsan, ang mga patient people will experience even mental distress. Sapagkat, kumbaga, konti na lang ay talagang you would lean sa kasalanan. And yet, dahil you suffer long, ikaw ay willing to wait at nagpipigil, and you wait on the Lord. Lalo na kapag dumating ang iba't ibang mga pagsubok sa atin. Ito ang sinabi ni James, di ba? Kuminsan kung bakit dumarating ang trial sa atin para tayo subukin. It is to sanctify us. It is to discipline us. It is to teach us to better depend upon God. It is to teach us patience. Patience is always looking forward na everything will work for good to those who love God. Hindi natin pinangungunahan ng Diyos. Wala nang pag-asa yan. Hindi tayo Diyos. And lastly, forbearance. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, bearing with one another in love. Bearing with one another in love. Yung pagtitiis, meron ba kayong taong kinaiinisan dahil iba siya eh? Yung iba-iba tayo. Alam mo, talaga naman iba-iba tayo. Napaka-boring kung lahat tayo, ganun lang lahat. Di ba? Di ba exciting kapag iba-iba tayo ng ugali? Yun ang church. Ang church, ayokong maging pastor ng isang church pag sinabi ko, kaliwa kayong lahat. Kanan. Di ba? Maganda yung pag sinabi kaliwa, may nasa kanan. Pag sinabi kong kanan, may kumakaliwa. Why?
Alam niyo yung tinatawag na peculiarities? Dahil meron tayong peculiarities ay hindi naman ibig sabihin ito'y kasalanan. At kung merong kakaiba, anong kailangan nating makita? Loving forbearance. Kaya, ano ba yung sinasabi sa ating bearing with one another in love? At ano ang ibig sabihin nito? Mahaba PC natin. Hindi na lang. Mahaba ang PC natin na matolerate natin siya. Kaya kung minsan, kakainis. Habaan pa natin ang PC natin. Sabi ko nga, masaya kung God has made each of us different. Eh yun naman talaga ang body of Christ. Hindi naman lahat tayo panay mata, panay tenga. May tinanong si Paul sa Corinthians, sino ba ang gumawa kung bakit tayo magkakaiba? Diba yun ang tanong ni Apostle Paul, who makes you differ from another? Anong sagot? Ang Diyos. O kaya kung iba ka, para ba, ang hirap mong spellingin. Di ba? Ang hirap mo sundan. Pero ang Diyos ang gumawa nito. We should recognize that God has given us different abilities, different skills, gifts, ministries, backgrounds, taste. Kaya, pag sabi, ang batoy mo naman. Eh, ganun siya eh. Yun ang gusto niya eh. Forbearance, loving one another, recognizes and accepts this fact na tayo iba-iba. That is good. Hayaan natin na-express nila ang kanilang sarili sa confines ng Word of God. Siguro kung gagamitin ko ang translation ng English, kaya ang daming English translation. With different nuances, shades, pero still, it's the Word of God. Kung sila'y parang ambagal, hindi makasabay sa spiritual knowledge, spiritual growth, but we're still one. Loving one another is the ability to demonstrate ng biblical love. That we are willing to help our brothers and sisters when they are struggling with sin. Alam niyo, ang pagbabago ay hindi overnight. Kuminsan meron tayong gustong baguhin na kapatid. Hindi natin siya niyuyug, bago ka na, magbago ka na, magbago ka na. Hindi ganoon. Change is not easy. Usually, it takes time. Lalo na kung itong taong ito ay napakahabang panahon na domina ng kasalanan. Kanina binanggit ko, kung ikaw ay mainipin sa isang brother o sa isang sister na siya'y magbago at para bang sinabi mong kumbaga sa boxing, inahagis mo na yung tuwalya, tapos na yung boxing, ayoko na. Lagi kong iniisip, sana huwag ding ihagis ng Diyos ang tuwalya sa akin at sabihin niyang, ayoko na rin sa'yo, tapos na ako sa'yo. But God, hindi tayo iiwanan na tatalikuran ng Panginoon. Jesus is the same yesterday, today,
and forever. And so manalangin tayo na kapag may conflicts, and surely magkakaroon ng conflicts, because we are still in this world, hindi tayo perfect, meron tayong remaining sin, at meron tayong limitadong pagkaunawa ng plano ng Diyos. And so conflicts will surely come sa buhay natin. At anong dahilan kung bakit magpapatuloy tayo? Dahil sa 4 na puntong ito ang aking sinabi sa Ephesians 4 verses 1 and 2, ay dahil meron tayong katulong. Hindi tayo tatalikuran at iiwanan ng ating Diyos. I hope na itong mensaheng ito ay makabigay ng karagdagang kaalaman sa atin on how to deal with conflicts sa bahay, sa pamilya, sa church, sa trabaho, o kung saan pa man. Kung paborito mo laging expression pag ikaw ay tinutuwid, tao lang. Sana pag naiinis ka sa iyong kapwa, sabihin mo rin, tao lang din siya. Kaya dapat unawain at magkaroon ng loving forbearance. Ito ang isang bagay na aminin natin, lahat tayo ay kinakailangan matuwid sa bagay na ito. Nalangin tayo. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa araw na ito na tinuturuan niyo kami. Una, ipinapakita niyo sa amin talagang magkakaroon kami ng conflicts sa aming buhay, sa iglesia, sa trabaho, saan mo man kaming dalhin, because we are imperfect Christians. At habang kami nasa mundong ito, nawa, meron kaming nakikitang paglago sa aming buhay bilang mga anak ng Diyos, na ang sanctification namin, Panginoon, ay nakikitaan ng improvement. Pero maging ang improvement na ito ay galing sa inyo. At nawa sa inyong pag-ahon sa amin, ay magawa naman din naming iahon ang mga kapatid namin na nangangailangang tulungan at iahon. At kapag kami ay may conflict sa aming buhay, maging pangunahin sa amin, harapin ito na may kababaang loob, with humility, with gentleness, with patience, and with loving forbearance. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.